Hawak na ngayon ni Marvin Mandak ang kanilang stage 1 matapos niyang talagang dinominahan ang mga foreigner pati. Siyempre mga Pinoy, grabe yung pinakita ni Mandak. Lamang siya ng 2 minutes sa kanilang individual time trial at dito sa kanilang stage 2. Makakabawi kaya ang ibang mga team rito dahil napakalakas yung ating ulan. Bumabaha ng katayo pero tuloy pa rin yung ating laban. Nangunguna si Mandak, Villaseñor, Alvin, Sumizo at Jongwon, Amor, Yuen, Abrelo at saka si Mamburan, Luigi at Nathaniel yung ating pang-sampo. Yan yung mga talagang grabe mag-maintain sa kanilang speed, power kahit maulan. Siyempre kapag sa ITT talaga kailangan mong pag-insayuhin. Hindi lang na kapag sa laro ka nag-iinsayo. Although bihira lang natin magagawa yan. Pero meron talagang time o panahon lalo na kapag merong mga ITT kailangan mong bigyan talaga ng ensayo rin. Kaya dito sa kanilang stage 2, ahon na. At syempre kung maiksi lang yung kanilang ruta rito, parang ating 50 kilometers to at meron pa silang neutral na 20 gawa ng napakalakas talaga yung ulan, bumabaha, medyo dilikids din. Kaya mahirap din pilitin. Kailangan safety first para sa mga rider dyan. At nandito si Galido ng team Opus Lana. Ako mayroon pa kaya makakatalo dyan? Medyo mahirap yan kalaban dahil kahit sulo yan, yung lakas niya ay pang-open pa yan. Kaya maabangan din natin. At marami kategory din dito. Meron tayong open, under 23, 24 to 35, 36 to 45, 46 to 55, and 56 above. Women's elite at team managers. At nandito sila Prado rin. Pero syempre, paano kaya natatalunin yan? Nandito sila Kim, si Anggi at mga Chambulis. Kaya abangan natin kung sino ang tatalo sa kanila. Dahil wala dito mga standard. Ay mahirapan talunin yung mga Chambulis dahil napakalakas yan. Yung mga pambato ng national. Nandito na sila rin Sir Alex, Bilan ng Team Excellent Noodles. Yan naman si Wanzo Bumagat. Yan yung ating mga Marlboro Tour veteran dito mga Chambulis na kung paano nila tatalunin ito ngayon. Nasa ahon pa lang. Naku, baka pag-start breakaway ka agad yan. At nandito yung mga team managers, sila Alfie. Ito naman yung ating 56 above category. Kasama dito sila Kuya Maing, si Kuya Rodi, Sir Alex Bilan. At meron tayong mga from Cebu rin dito. Kumbaga itong tour, ito yung mahirap kalaban rin dahil iba't ibang lugar, iba't ibang team, pinaghahandaan, pinag-iinsayuhan. Kumbaga nakaplano talaga to. Dahil di ka pwede basta lang sasali ng tour kung wala ka namang ensayo dahil sayang ang entry rin at mapapalaban ngayon yung mga solo team dito sa may mga ka-team rin. Pero ahon ang ating laban at kahit maiksi lang yung kalang ruta, gawa ng iksian na muna para safety or sa mga rider din. Kaya mag-start sila doon na sa may kambingan. Ito ay meron silang neutral dito para pagpaga na muna, nilalamig yan sila pero mag-iinit din yan dahil yung kanilang finish line ay doon sa may Batulaw, sa may ahon. Ito na yung 0 kilometers nila. Ito yung kanilang start, malayo dahil 20 km yung kanilang start. Grabe, wala pa rin katapusan yung ating ulan. Last year ganun din Kumbaga napakalakas din yung ulan noon. Dito Koreano ng Team Homebike. Kumaga buhubungad na siya dito sa harapan rin. Dahil malakas talaga yan si Jongwon ng Wisco Homebike. Ito may bumanat si Iko. Ito mabigat din tong Batulaw na ahon. Hindi mo pwedeng bibiglayin. Baka wala kang pang uwi niyan. Baka lumugo raw. Dahil siyempre kailangan merong ito. Umiiyak si Idol Ron. Gawa ng naflatan siya, sayang. Ito kumakalas na rin yung kakampi rito ng mga Koreano rin. At syempre yung mga top 3 na mga GC, sila yung talagang nagkakamata, tingin kung asan yung nasa harap. Yung top 3, syempre sila yung nagkakabantayan. Sandy Plus, dahan-dahang umuusad rito sa ahon. At marami na dito rin yung mga pawn shop. At ito yung Palaton. Umahabol sila rito. At ito si Team Wisco Homebike. Ito na dito ang Koreano rin ng Team Francia. Pumala siya dito. Number 28. Siyempre
mga batak tong mga kalaban niya ngayon. Kaya mapapalaban talaga siya. Lalo na Ahon. Siguro kapag patag to. At ito nagkalasan talaga siya. Grabe, pigaan sila rito. Halos hindi nga natin makita yung daan. Dahil sa sobrang lakas ng ulan, si Oswey kumalas na rin. Ito, kailangan tiis na lang kailangan mo rito. Steve Hura, kaya kanyang sumabay rito. Siyempre, medyo mahirap talaga kapag nahinto ka tapos bumalik. Siyempre, yung lakas, no? Pero abangan natin yung pagbabalik rin. At si Aaron biglang bumanat sa harapan ng dahan-dahan. Parang walang nangyari dito si Aaron Alcala ng Team Sandy Plus. Ginamitan niyang veterans move. Ito naman si Amor, hinatak ang grupo dahil kailangan niyang pigilan muna na hindi agwat. Grabe yung mga nasa top 10 GC natin. Sila yung mga nagkakabantayan dito. Lalong-lalo na yung top 3. Dahil syempre yung top 3 doon, pwedeng agawin yung pangalawa. Yung pangalawa pwedeng agawin yung nasa una. Kaya sila yung talagang hindi mag-iiwanan dyan. Grabe yung ating ulan, no? Hindi natin makikita yung daan. Kaya ito napuputol yung grupo. Pero nakikita natin dito, wala muna silang balatan kundi tiis. Inantay nila yung tamang tiyempo nila dito dahil kapag ikaw babanat dyan, kailangan matatansya mo rin dito. Si Steve, sinubukan bubungad din siya. Si Amor, nag-jump rin dito. Hinahabol niya rito. Si Aaron Alcala. Ito baluarte din to ni Amora dahil dito yung nag-iinsayo. Pero dahan-dahan na itong si Aaron Alcala na umuusad. First group, second group, meron tayo. Buho-bula rin din yung jersey rito. Nababanlawan na rin yan. Pagkatapos maisampay na. Si Aaron nasa harap, naghabol. Itong si John Michael Amor. Pinipilit na ni Amor dito na makadikit doon. Kaya Aaron dahil para hindi naman siya magrugi. At makatutok man lang muna siya dahil climber dito. Ang lamang. Pero syempre, ang mga sprinter naman kung nagdidepende rin yan. Kung anong klaseng ahon rin. At maraming salamat sa lahat ng mga followers natin. Thank you. At maraming salamat din kay Sir Alex Bilan sa kanyang mga anak rin. Thank you. At bisitahan nyo rin yung Facebook page. Grabe yung ating ulan. Talagang blessing kaya to na parang hindi tayo nawawalan ng bagyo. At ito yung palaton. Umahabol na sila dito. Ayaw nilang maagwat ng tuluyan. Yung dalawa dahil dito maiksi lang yung ruta. So, siyempre, yung oras nito, kung kainan ka namang kunti lang. Dahil kunti lang yung kanilang kilometers dito, maiksi lang. Kaya ito, discarte na lang to. Kung lap winner na lang kailangan rito. Dahil yung oras, kung makakainan ka man, saglitan lang yan Kung kunti lang yung mababawas sa'yo. Nathaniel bumabanat rito, mga climber talaga ang kayang pumanay rito. Rad Salcedo humahabol rin. Pumanay na dito si Nathaniel. Dahil kailangan niya maghabol rin. Sa mga nag-a-attempt ng breakaway, ito na si Amor, hindi dumikit rito, inabot si Amor at bumagal na rin. Etong si Aaron. Nathaniel, talagang grabe yung mga climber dito. Bata ni Tatay Tox to. At ito ang palaton, naghahabol, Somisu. At saka Villa Senior. At dito yung pang-apat rin Grabe yung laban natin ngayon. Andyan si Amor. Ito yung climber talaga. Pero si Jay binabantayan. Rito ni Mac Broelio. Ito yung maganda. Kapag ito tumuktok to. Dahil syempre ang mahalaga rito lap winner na muna. Dahil mahirap kunin. Although yung pangatlo ay naiwan si Alvin dahil nagkalasan talaga sila walang balatan kundi tiisan lang sila at Villa Senior dito na isang climber pero ito ay kayang-kaya ito sa mga sprinter din. Tiis lang talaga. Ito si Nathaniel bumabanat, lumikod na dito si Jay dahil kanina pa siya binabantayan rin dito ni Mark Broilo. At dalawang Victoria sama rin dito. Ito palitan sila dito. Kapag ito ay nagpalitan, kung sarimatihan natin to, ipupusta natin dito si Jay dahil lamang talaga siya rito. Pero kapag nagkakabanatan to sila, medyo maiwan rito si Jay dahil ahon to Kailangan dito lap winner muna dahil yung oras na mababawas, kunti lang. At Nathaniel bumabanat na naman
Ito, habol sila rito ngayon dahil hindi na pwede pakawalan to si Nathaniel dahil pang-sampu yan sa GC. Dahil kapag pinaagwat pa to nila, baka maaagaw si Amandak din naghabol rin sa likuran. Kapag nagpapalitan sila rito, sa remat yan, talagang lamang na dito si Jay. Dahil lap winner na muna dito dahil yung oras makakabawas ka pero kunti. Kaya siyempre kailangan mong mag-lap winner din. Siguro kinabukasan, baka mahaba na yung kanang ruta. Villaseñor ang nasa harapan, Sumiso. Magkakampi na at Koreano. At grabe, siyempre pautakan at ito grabing ang tiis dito ni Marvin Mandak. Talagang tiniis niya na para makadikit rin siya rito. Kaya ito nabuo sila dito yung top 3 dito ay sa kanilang GC pala ay wala rin dito si Alvin, hindi pa nakadikit dahil binanatan na naman. Kaya ito ang kasama dito yung 1, 2 at saka 4 si Alvin yung nawala na kapag naiwan siya dito. Baka si Sumiso ang magiging pangatlo sa GC. Kaya ito ay lap winner dito ang kailangan dahil mahirap tong agawin dahil rimatihan lang ating abangan rito kung hindi sila magkalasan pa rin sila rito Dahil kapag ito ay umabot sa ahon, dito si Jay na handang rumimate. Delikado sila dito kay Jay pero siyempre andyan pa rin yung mga diskarte nung iba na ito dahan-dahang umagwat yung dalawa, Nathaniel. Banatan na naman yung Villaseñor, talagang mahilig siya buhabanat rito pero si Sumiso nakabantay kaagad rin. Kailangan niyang bantayan yan dahil si Alvin nga ay talagang naiwan. Pagkakataon na rin ni Sumiso dito na talagang kailangan niyang makikipagpalitan rin dito at gumawa na rin muna ng tumulong na rin muna sa trangko. Hindi lang muna pwede na depensa dahil wala dito yung pangatlo pang-apat si Sumiso. Kailangan nila magpalitan na muna kung magka-lap winner pero syempre depende na sa kanilang mga diskarte rin. At dito si G, handa na itong rumimate yung mga ganitong galawan At nandito si Bong Lauron, dumikit na rin sila dito. Dahil siyempre bagal tulin sila Kumbaga ito malulunod ka rin yan dahil biglang bumagal, biglang tumulin. Kaya nakakalunod rin yan ito. Umahabol na rin dito yung iba. Dahil nagminor na sila kaya dumami na naman. Banatan naman Villaseñor dito, napaka-agresibo dito. Talagang pinapakalas niya dahil siya yung may kakayanan rito. Pero si Sumiso rin nakakapit rito dapat. Kapag umagwat yung dalawa na dyan, pwedeng pumalit na muna si Sumiso Dahil tsagain na muna pero syempre diskarte na nila at ito umagwat lang dahan-dahan yung tatlo rito. Si Aaron, sa Magbroilo at saka si Nathaniel. Umagwat ng dahan-dahan, hindi naman sila nag-jump, parang bubungad lang sila. Ito nagkakatamaran na yung grupo nila rito na humabol ron sa ating tatlo. Kapag pabayaan nila rito, ako pwedeng maagaw dahil malayo pa pero syempre depensa. Ito si Asi sacrifice na dito si Asi pero makaagwat na yung dalawa. Nandito si Jay na handang rumimate. Malayo na yung habol niya si late niya. Kumbaga dapat kanina ay hinabol niya kaagad at hindi niya hinayaan tong aagwat pa. Kumbaga meron talaga magsasacrifice din pero nasa kanila yan, diskarte na lang yan nila ito na, last 1 km. Nako, mahirap na at ito lap winner pero yung ating GC baka dahil kumalas na si Alvin ay magiging pangatlo. Itong si Sumiso rin ito palitan yung tatlong breakaway kasama dito si Nathaniel, Magbroilo at saka si Aaron Alcala. Kanina pa yan siya nag-breakaway. Napakalakas talaga to ni Aaron. Climber talaga ang kayang bumabanat sa ahon. At kapag ito ay hindi inabutan, rimatihan na magandang abangan natin rito. Pero kapag ito ay inabutan sila ng ating grupo, lalo doon si Jay, medyo takilid sila doon. Dahil si Jay nagdidepende rin sa ahon at Nathaniel, sacrifice na siya dito. Parang tinutudo na yung hatak at hindi siya pinapalitan rito ni Magbroilo. Talagang siyempre nandyan na yung mga gulangan niya dahil kailangan mo rin mag-lap winner dyan. At ito kinakargahan naman dito ni Magbroilo. At si Aaron parang kakalas na siya rito sa kanilang hatak. Dahil kanina pa talaga yan siya nag-a-attempt na breakaway at ngayon napaka-sulit talaga Insayado talaga dahil kanina hindi mo magagawang buwabalat at dahan-dahan lang.
Itong kumakalas. Si Aaron Alcala, Mark Broilo, kinakargahan niya rito. Oh. Kumbaga alam niya rito na paubos na si Nathaniel. Naiwan at remat yan. Mark Broilo umaagwat na dito at Nathaniel nasa likod at tumawid na. At ang sabi niya, matulog na kayo dahil malakas yung ating ulan. Nako. Grabe yung kandang laban si Mark Broilo at Nathaniel at Aaron.